Ang kanyang husay sa paggamit ng espada ay umabot na sa rurok ng kaharian ng Panginoon ng Espada. Ang espadang kangming na pumapatay sa mga Diyos at demonyo ay lalong makapangyarihan at kahanga-hanga. Panginoon ng Espada, Ina. Ang dagat ay nagtitipon ng liwanag. 10,000 milya ng alon ay humuhupa. Narito ako. Hindi ka magkakagulo. Ang Panginoon ng Espada, sa kanyang lakas lamang, ay lumaban sa libu-libong demonyo. Siya ang ating bayani. Bayani! 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 Minsan ay nanumpa ako na ipagtatanggol ang lahat ng nilalang gamit ang aking espada. Sa palagay ko, hindi ko sinira ang pangakong iyon. Matandang kaibigan, maraming taon mo akong sinamahan sa labanan. Nagtiis ka. Anong nangyayari? Nabigo ako sa aking pagsubok. Ang aking kaluluwa ay dapat nang nagkalat sa pagitan ng langit at lupa. Nasaan ako? Ma, ninakaw ng kapatid ko ang laruan ko. Tapos ay natapakan niya ang isang building block at nahulog. Itong malas, ang dahilan ng mahirap kong panganganak at malubhang sakit. Pagkatapos ay dinala niya ang kamatayan sa kanyang mga lolo't lola. At ngayon ay gusto niyang saktan ang aking uhaw. Wala siyang iba kundi isang malas. Hayaan mo na siyang mag-isa. Tara na. Ganito pala, dahil sa isang ampon, naging isang buhay na bangkay ka. Pagkatapos ang pamilyang Rong, ay itinapon ka rito para mamatay. Rong Zhao, ang iyong puot at hinanakit, aalalahanan ko. Yamang hiniram ko ang iyong katawan para muling mabuhay. Panoorin mo ako sa iyong ngalan, labanan ng tadhana at baguhin ang kapalaran. Saan ang galing itong mabahong pulubi? Ngayon ay ang aking pamilya ay may handaan para sa kaarawan ng binata. Umalis ka. Ang peklat na ito ang panganay na binata. Ikaw si Rong Zhao. Tatay, nanay, mahal kong kapatid. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kaya ito pala ang isa na nagnakaw ng pagkakakilanlan ni Rong Zhao at namuhay ng maginhawa sa loob ng 20 taon ang pekeng binata. Narinig ko na ang panganay na binata ay ipinadala sa ibang bansa para magpagaling. Sa pagtingin sa mga basurang damit nitong pulubi, mukha siyang Promdi. Rong Zhao, lagi ka namang gulong-gulo. Kaarawan ng kapatid mo ngayon. Hindi ka man lang nag-ayos ng kaunti. Ma, ang kapatid ay parang naglalakad na bangkay sa loob ng maraming taon. Ano sa palagay mo ang nagpapahiwatig na may utak siya? Kuya, ako ang magtataas ng baso para sa'yo para ipagdiwang ang iyong paggising. Nasaan ang iyong asal? Nawala na ba? Ang kapatid mo ay nagtataas ng baso para sa iyo. Bulag ka ba? Ma, galing lang sa probinsya si Kuya, isang promdi, hindi alam ang kahit anong asal o etiketa. Nakasulat sa mukha mo ang iniisip mo. Tanga. Gusto mong maglaro? Sa isabayan kita. Ang bait naman. Pero sa pagitan nating magkapatid, hindi na kailangan ng mga formalidad. Ikaw, Nagpapasalamat si Rong Zhao na hindi ako pinabayaan ng aking mga magulang. Ngayon, ako ay babalik sa aking tahanan ng mga ninuno. Noong nakaraan, nabigo akong maging sa tabi ninyo. Iyon ay aking pagkukulang bilang isang anak. Mula ngayon, mahigpit kong susundin ang mga aral ng aming pamilya. At hindi kayo bibiguin. Ang panganay na binata ay isinagawa ang pinakapamantayang
Pagmamano ng pamilya Rong, kahit ang aming mga ninuno, ay hindi makakahanap ng mali rito. Tunay na isang inapo ng pamilya Rong. Rong Hao, matuto ka sa iyong kuya. Napaka-imatura mo. Mahal, si Hao Hao ay nag-aaral ng pagpipinta, kasama si Chairman Lee, mula sa Calligraphy and Painting Association sa loob ng 8 taon. Sa wakas ay may naipakitang pag-unlad, partikular niyang gustong ipakita ito sa iyo. Matapang mong tatawaging obra maestra ang ganitong kasanayan, hindi man lang maayos ang pagkakahalo ng tinta. Mukha pa itong guhit ng bata. Rong Zhao, naging gulay ka noon. Kung pagpipinta ang pag-uusapan, bahagya ka lang nakakabasa. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Wow! Ang ganda ng pagkakadrawing. Ang galing talaga. Ang ganda. Parang totoo. Napakagaling, kahanga-hangang gawa. Ang panganay na binata ay hindi humahawak ng brush tulad ng isang iskolar. Para siyang isang mandirigmang umiikot ng bulaklak mula nang mawala ng walang bakas. Ang espada ng aming ninuno at bumagsak ang sining ng espada ng pamilya Rong at nagnegosyo na lang. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kataas na antas ng paggamit ng espada. Makapangyarihan at malalim. Dakila at kahanga-hanga. Ayos. Ngayong gising ka na. Oras na para bumalik sa iyong pinagmulan. Mahal, dahil nandito naman ang lahat ngayon, bakit hindi natin ipahayag ang pagpasok ni Hao Hao sa kumpanya? Bilang General Manager, Hindi ko alam na ang negosyo ng pamilya natin ay bukas sa mga dayuhan na nakikialam sa ating mga usapin. Tatay, kung hindi sila pamilya, laging pinag-aalinlangan ang kanilang katapatan. Ang pamana ng pamilya, dapat pangalagaan ng tunay na dugo. Ang ilang mga bagay, kailangan talaga ng malinaw na hangganan. ano ba ang alam mo, kung hindi dahil sa proposal ni Hao Hao, na nalutas ang natigil na construction project ng pamilyang Rong, ang tatay mo ay mag-aalala pa rin ng husto. Kuya. Sa kumpanyang ito, ang resulta ang nagsasalita. Kung sa tingin mo'y hindi ako karapat-dapat, paano kung mag-isip ka rin ng plano, kung mas maganda ang plano mo kaysa sa akin, isusuko ko ang proyektong ito. Sa'yo. Sige. Nagmamagaling. Malamang hindi mo nga mabasa ang isang blueprint. Mali ang kalkulasyon sa load-bearing wall. Lumampas sa pamantayan ang bigat ng pundasyon. Pagtitipid sa budget nang walang pagsasaalang-alang sa disenyo. Kung may mangyaring masama, ang gastos dito, hindi man lang sa isipat sa isang bahagi ng bayad pinsala. Ikaw, may ideya ka ba kung gayon? Kung gagamitin natin ang bracket set structure mula sa Treatise on Architectural Methods ng Song Dynasty, hindi lang ang gastos ay mababawasan ng 30%. Ang matibay nitong istruktura ay magiging mas matibay pa. Possible. Naalala ng tatay na mahilig ka. Maglaro ng building blocks noong bata ka. May talino ka talaga rito. Swerteng-swerte lang yan. Isang walang kwentang pilay, ang nangahas na makipagkumpetensya sa akin. Ikaw, May iba pa bang nag-iisip na hindi ako karapat-dapat sa proyektong ito? Imposible yan. Ang walang kwentang binatang Ginoo na yun, walang kahirap-hirap na nagpapawala ng alimpuyo ng espada na hindi na pagtagumpayan sa loob ng isang siglo. Imposible. Nagkakamali lang siguro ang paningin ko. Kung gayon, gawin mo ang sinabi ko. Tungkol sa proyektong ito, Rong Zhao, ikaw ang bahala. Dalhin mo pabalik at pagandahin ang buong panukala. Ibigay mo sa akin kapag tapos na. isa yan sa mga proyekto na pinaka-inaasahan ng kumpanya. Dahil sa iba't ibang dahilan, hindi ito natuloy noon, wala nang magawa ang tatay mo, kundi ipagpaliban ito. Kung matagumpay itong maipagpapatuloy muli, tiyak na magdudulot ito ng napakalaking halaga para sa kumpanya. Kung hindi siya biglang sumulpot, sa akin sana ang proyektong ito. Dahil kung sino ang may mas magandang panukala, ang makakakuha ng proyekto, basta't ang perpektong disenyo, ay mapunta sa iyong mga kamay. Ayos na yan.
Salamat, Ma. Alam ko na ang gagawin ko. Ang katawang ito ay may pambihirang likas na talino at pundasyon. Kung hindi dahil kay Rong Hao, tiyak na naging isang dakilang tao, si Rong Zhao. Rong Zhao, hindi ako magkakamali ngayon. Bumalik ka sa pagiging isang patay na nabubuhay. Anong meron? Nag-aalala ako baka hindi ka sanay dito. Kaya dumaan ako para tingnan ka. Tingnan ako. O tingnan ang mga blueprint. Masyadong malalim ang tubig sa kumpanya. Hindi mo kakayanin. Ibigay mo na lang ang mga blueprint. Kapag naman ako ang kumpanya, baka bigyan pa kita ng konting tira-tira. Ang kasakiman ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Rong Hao, ni hindi mo alam ang iyong sariling halaga at nangangahas kang maghangad sa akin? Naghahanap ka ng gulo. Ang nagtulak sa akin noon. Ikaw ang nagtulak sa akin noon. Ito ang kamay. Aking kamay. Sa susunod, hindi na. Florera ang mababasag. Rong Zhao, maghintay ka lang. Sa susunod, lilipulin kita ng tuluyan. Wawakasan ng banta magpakailanman. Ang Taibak Kangming. Ang Angkan Rong. Tama. Ang tagapagdala ng Taibak ko noon ay may apelyidong Rong. Marahil noong mga panahong iyon. Nang ako'y nabigo sa aking pagsubok pagkatapos noon. Kinuha niya ang Taibak Kangming at itinago ito ng ligtas. Panahon, kapalaran, tadhana, ang pagsubok ngayong araw ay aking kapalaran. Mabuhay man o mamatay, wala akong pagsisisi. Ano ang panahon? Ano ang tadhana? Ano ang kapalaran? Nagina ako ng hula para sa iyo, kataas-taasang especially Adero. Ang iyong pagkakataong mabuhay ay nasa 1,000 taon mula ngayon. Ang pagkakataong ito ay tila nakalaan. Sumisikat ang Kangming na may ugong ng dragon. Isang Taibak ang nagwawalis sa mundong ibabaw. Matandang kaibigan. Kaya't sa lahat ng mga taong ito, ikaw pala ang nagtatanggol kay Rong Zhao. Nagtatanggol sa akin. Ang lugar na ito ay tila malapit sa kung saan ko iniwan ang lahat ng aking pag-aari sa mundo at sinimulan ng aking landas tungo sa immortalidad. Sayang lang, nagbago na ang panahon. Bagamat gumawa ako ng salamangka ng ilusyon, hindi ko alam kung mahahanap ko pa ito. Kaibigan, salamat sa paalala. Kayong dalawa. Ang loser talaga. At naglakas loob ka pang maglibot-libot. Hindi ka ba natatakot na makain ng mga mabangis na hayop? Nawalan ka ng salita. O kaya naman, ay tinanggap mo na ang katotohanan. Nakakalungkot naman, kahit na, ikaw ay lumuhod at magmakaawa sa akin ngayon. Hindi kita palalampasin. Iyan mismo, ang gusto kong sabihin sa iyo. Mamamatay ka na, at nagmamalaki ka pa. Sugurin niyo siya.
Lahat sila ay black belt. Paano nila hindi na ipagtanggol ang sarili? Sa isang galaw lang itong loser. Rong Hao. Sinabi ko na sa iyo noon. Kung may susunod pa, hindi florera ang mababasag. Nagkamali ako. Ipagpaumanhin mo na ako. Hintayin mo lang. Ilang taon na rin, matalik kong kaibigan. Ganyan ka pa rin kabastos. Isang maliit na aura ng espada lang, at lahat sila ay napuruhan. Ang pangangatawan ng mga tao ngayon, ay mahina talaga. Nanay, hindi ba para sa iyo ay kakaiba? Itong si Rong Zhao, mahigit isang dekada siyang nasa koma. Bigla na lang siyang nagising, at ang laki ng pinagbago niya. Noong nag-vegetative state si Rong Zhao, si Rong Chengxi, para sa kanyang reputasyon, ay sinabi sa lahat na siya ay ipinadala sa ibang bansa para magpagaling. Pero sa totoo lang, siya ay ipinauwi sa inabandonang bahay ng ninuno para mag-isa. Pero paano kaya, siya ay bumalik na ganap na maayos? Walang nag-alaga sa kanya, at malubha ang kanyang mga sugat. Paano siya posible na mabuhay? Itong si Rong Zhao, baka peke siya, sabi ni tatay, naghahanda siya ng homecoming ceremony. Para sa kanya sa mga susunod na araw, nanay. Kahit na siya ang tunay, nasaktan ka niya. Ang arte-arte niya, pinaghihintay niya ang lahat. Kung tatanungin mo ako, yung mga gusot na damit na suot niya, bagay na bagay sa kanya. Sa ganyang dating, hindi siya mukhang isang batang gasgasan na kakabalik lang sa pamilya. Mukha siyang isang maharlikang, sanay sa mataas na estado. Rong Zhao, ay nagpupugay sa mga nakatatanda, at sa aking mga tiyuhin at tiyahin. Sandali. Tingnan ninyong mabuti, mga kasama. Ang lalaking ito ay hindi dugo ng pamilyang Rong. Ano? Sino ka talaga? Bakit mo ginagaya ang aking anak, si Rong Zhao? Ano ang layunin mo? Ilang taon nang nasa koma si Rong Zhao. Laging ito ang ikinababahala ko. Masamang tao ka. Ang kapal ng mukha mong gamitin siya para makapasok sa aming pamilyang Rong. Isang lalaking kakagising lang mula sa koma. Paano siya nakakaalam ng ganyang karami? Magsalita ka. Ikaw ba ay isang espiya na ipinadala ng ibang pamilya? Sa ngalan ng aming ninuno sa itaas, ang aming pamilyang Rong ay ilang henerasyon ng sumasamba kay Sword Venerable Chen Zhenwang. Ang manggahas na magpanggap bilang dugo ng Rong ay isang paghamak kay Sword Venerable Chen Zhenwang. Mga gwardya, hulihin siya, turuan siya ng leksyon. Narito na ang Sword Venerable. Iyan ang Kangming Sword. Ang makita ang espadang ito, ay parang nakita mo na rin ang dakilang mandirigma ng espada, luhod. Kailangan ulit nating suriin ang iyong dugo, para malaman kung talagang ako, ang ina po ng dakilang mandirigma ng espada, at kung maaari kong mana ang Kangming Sword. Hindi siya si Rong Zhao. Sino siya kung gayon? Wei Lan. Humihingi ka ng paumanhin kay Rong Zhao, ngayon din. Impossible. Ang Kangming Sword ay matagal nang nawawala. Ano ang posibilidad na bigla na lang ito lumitaw sa kanyang mga kamay? Malamang ninakaw niya yon, o peke ang espada. Bastos ka, ang Kangming Sword ay isang sinaunang banal na espada, tulad ng tubig, tulad ng anino, dumarating at umaalis ng walang bakas. Sino ang maglalakas loob na magnakaw nito? Sino ang makakagawa ng peke nito? Ginoong Elder, huwag po kayong magalit. Si Rong Hao ay hindi kadugo ng pamilyang Rong. Hindi niya gaanong kilala ang Kangming Sword. Medyo maiintindihan pa naman. Tigilan mo na ang pagpapanggap, ang sarili kong laman at dugo. Kilala ko siyang mabuti. Mahina na siya mula pagkabata. Bahagya na lang nakakapit sa buhay. Hindi pa nga nakakapaghawak ng espada. Impostor ka. Li Huilan, ikaw nga ang pinakakalokang babae. Hawak-hawak ang isang walang kwentang anak na parang ito ang buhay mo. Pinabayaan mo ang sarili mong anak, iniwan mong mamatay. Itinapon mo siya sa probinsya, iniwan mong mag-isa, napakagaling mong ina. Talaga, ano? Kaya noong mga panahong iyon, itinapon ni Li Huilan, ang panganay na binata, sa probinsya. Li Huilan, napakasama mo talaga. Ako. Hindi ko ginawa iyon. Huwag kayong makinig sa kanyang kasinungalingan. Rong Zhao, ngayong araw, bugbugin kita hanggang sa lumuhod ka at tawagin akong ama.
Ang dagat ay nagpapatibay ng liwanag, ang libu-libong alon ay humuhupa. Ito ang huling teknik na natamo ng dakilang mandirigma ng espada. Nawala ito nang siya'y bumagsak. Sa panaginip ako tinuruan ng guro ng espada. Gusto mo bang maghain ako ng tsaa? Ay, hindi ko kaya. Nasaan ang pinakamalapit na bangko? Bangko, hindi ba bangko ang ibig mong sabihin? Katabi lang ng Central Park, nandoon ang Chengsing Bank. Chengxing. Pareho ang pangalan niyan. Sa isang dating kaibigan ko. Magaling, Chengji. Napalaki mo ng maayos ang iyong anak. Sa pamumuno ni Rong Zhao, ang pamilyang Rong na maging isa sa 5 dakilang pamilya ay isang bagay na lang ng panahon. Kayong mga matigas ang ulo, pinatunayan ng panahong ito na pera at kapangyarihan lang ang naghahari sa mundo. Tungkol naman sa kahit sinong tagapagmana ng guro ng espada. Habang ako'y buhay, ang pamilyang Rong ay mananatiling sa ilalim ng aking kontrol. I-lounge ito. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para ipapalit ang aking mga deposito ng pilak at titulo ng lupa. Naghahanap ka ba ng gulo? Tulad mo, anong pera ba ang maaari mong taglayin? Lumabas ka rito. Tigil. Sino yan? Binibining Wenren. Kapag may pumasok sa bangko, sila ay aming kliyente. Karapat dapat tratuhin ng may respeto ang mga customer. At ikaw ay magpapakita ng kamay sa kanya. Ginoo, humihingi ako ng paumanhin. Ako na ang bahala sa iyong transaksyon kaagad. Salamat, Binibini. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Ang librong tao naman. Librong tao. Ginoo, ito ay, mula pa sa 1,000 taon na ang nakalipas. Wala na itong halaga mula pa noong unang panahon. Mas mabuti pang ipagbili mo na lang bilang antigo. E di ipagbili mo, kaya mo bang magpasya niyan? Kaya namin pero, kailangan namin, ipadala ito sa aming internal na team para patunayan muna ang pagiging tunay nito. Maghintay ka sandali. CJ. Manager, siya ang nagtangkang magnakaw. Ang Qin family seal na iyon, na nawala ng 1,000 taon. Narinig ko na ang Qin family ay bumagsak mula sa tuktok ng 5 dakilang pamilya ng Imperial Capital hanggang sa pinakamababa dahil mismo sa pagkawala ng selyo. Pinupula sila dahil walang lehitimong karapatan. Paumanhin, ngunit sarado ang Chengxing ngayong araw. Maaari po kayong bumalik sa ibang pagkakataon. Mauna po kayo. Manager, bilis tawagin ang enforcement squad para arestuhin siya. Tumahimik. Huwag ninyong babastusin ang binata. Awen, ang mga negosyo ng Qin family ay sumasakop sa bawat industriya. Ang Chengxing ay isa lamang, sa pinakawalang halaga sa lahat. Gayunpaman, tanging ang direktang inapo ng Qin family ang maaaring magmana ng Chengxing. Dahil sa magkakasunod na henerasyon, ang pinakamahalagang misyon ng Qin family, pinakamahalagang misyon, ay ang maghintay sa pagbabalik ng isang taong iyon. Maaari ko bang itanong, ano ang relasyon ng Thousand Sword Emperor Chen Zhaisho sa inyo? Siya ang aking Grandmaster. Kami ay nagbibigay galang sa binata. Si Qin Chengxing ang inyong ninuno. Oo. Itinatag ng aming ninuno ang Chengxing, gamit ang kanyang sariling pangalan. Na umaasang balang araw, ay masasalubong niya ang inyong kamahalan. Habang lumalalim ang aking pagpapakadalubhasa, ang aking pagkakabit sa mundong ibabaw, ay lalong hamina. Naintindihan ni Chengxing na ako, ay tuluyang iiwan ang daigdig ng tao, kaya ibinigay niya ito sa akin bilang alaala. Hindi ko inakala na ito pala ay, ang token ng kanyang pamilya. Ha, ganun ba? Lagi kong naririnig na kayo, ay naging gulay, at ipinadala sa probinsya para magpagaling. Kaya yun pala ang inyong panakip butas. Narito si Qin Wen, upang batiin ang binata sa kanyang pagbabalik. Salamat. Binata, ang pondo na inyong kailangan, ay nailipat na sa inyong card. Maaari ninyong i-withdraw ito anumang oras. Ang mga titulo ng lupa, banknotes, at iba pang bagay, sa kaong kahoy, ay hindi na gaanong magagamit ngayon. Ngunit maaari ninyong itago bilang alaala. Ang katapatan at integridad ang pundasyon ng Chengxing. Magaling ang inyong Qin family. Ang kaong kahoy na ito, mula ngayon ay, ipagkakatiwala sa inyong pangangalaga.
Siya nga pala, binata. Bakit hindi kayo sumama sa akin pabalik sa Chin family? Susunod kami sa inyong pamumuno. Akala ko na isang probinsyano. Ang tagal-tagal sa bangko. Ito ang aking lumang telepono. Kunin mo para mahanap kita sa susunod. Ang kapal ng mukha mo, anong klaseng ugali yan? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang kapal ng mukha mong hamunin ako. Kapag napangasawa ko na si Wenren Zuling at pumalit sa iyo bilang isa sa ang bagong 5 dakilang pamilya, papaalisin ko ang buong pamilya mo sa Imperial Capital. Rong Zhao, ikaw ay kumampi sa isang dayuhan. Taksil ka. Anong masamang nilalang ang nanggugulo rito? Walang pagbabago ng espiritual na enerhiya. Baka mekanikal na sining ito. Inay, ang sakit talaga. Anak ko, halika na, pakainin ka ni inay. Lanan. Ay. Sa susunod na linggo ay ang pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni Old Master Wenren. Sa panahong iyon, lahat ng kilalang tao sa kabisera ay dadalo, lahat kayo maging alerto, makipag-ugnayan ng maayos sa kanila. Kung pupunta siya, hindi ba parang sinasabi sa lahat na peke ako? Tatay. Para sa ganoong mahalagang okasyon, mas mabuting huwag na siyang payagan. Paano kung mapahiya niya ang pamilya Rong? Si Rong Zhao ngayon ay sinaktan pa si Hao Hao. Nag-aral siya ng eskrima para lang gamitin sa pang-aapi sa sariling pamilya. Nangahas kang manakit ng kapatid. Si Rong Hao, sa Chengxing Bank. Sa harap ni Qin Wen, ay nagpakita ng kawalang galang. Kung hindi ko siya agad pinagwikaan, baka nagalit pa ang pamilya Qin. Isang braso, kapalit ng kapayapaan ng angkan. Ang usapang iyon ay hindi lugi. Maganda ang pakinggan. Malinaw na sinadya mo yon. Tama na, may punto si Rong Zhao. Totoo namang humina na ang impluensya ng pamilya Qin. Pero isa pa rin sila sa 5 dakilang pamilya. Hindi natin kayang magalit sila. Nakita na nila ang mukha ko sa harap ng pamilya Qin. Nahayag na ang pagkatao ko kung hindi ako aaten sa handaan. Magkakaroon ng chismis ang mga tao. Sasabihin nilang walang modo at minamaliit ko ang 5 dakilang pamilya. Magpagaling ka muna sa kamay mo. Inaasahan mo bang ang nanay mo ang hahabol sa iyo sa handaan para pakainin ka? At ikaw, tumigil ka sa pagpapalaki sa kanya. Hindi naman ka ng kamay niya ang nasugatan. Lahat ng bisita dito ngayon ay mayaman o maharlika. Dito ka lang sa sulok at magpakabait. Heto, kung mapahiya mo ang sinuman, mukha ng buong pamilya natin ang nakasalalay. Siguro iyon ang panganay na anak ng pamilya Rong, na matagal lang nasa koma at kakabalik lang. Sayang naman, wala talagang klase. Nga pala, narinig ko na ang handaang ito ay hindi lang para sa kaarawan ng matanda, kundi para rin maghanap ng mapapangasawa para kay Miss Wenren. Ang malikot na iyon, sino ang mag-aasawa sa kanya? Sino ba iyan? Dumating na ang matanda at si Miss Wenren. Siya nga. Bagamat ang babaeng ito ay may dalisay na puso at mabait ang ugali, sayang lang at ang kanyang pag-uugali ay napakagaan ng kilos at pabago-bago. Kulang siya sa dignidad na nararapat sa panganay na anak ng isang maharlikang pamilya. Itong lalaking to, hindi naman niya ako makakalimutan, di ba? Tatakas ka na naman, nakapangako ka ngayong magpapakabait ka at mananatili sa iyong lolo. Sige na nga, kung gusto mo, lolo. Binabati ni Xiao ang nakatatanda, naway walang hanggang kaligayahan. At buhay na walang katapusan ang inyong kamtan. Salamat, napakaganda ng iyong hangarin. Lolo, kailangan munang lumabas sandali namin ni Yao Yao. Bakit ba si Zuling ay kumindat lang sa'yo? Nakatayo naman tayo sa iisang lugar. Paano mo nalaman na sa akin siya kumikindat? Ganun na ba kababa ang tiwala mo sa sarili mo? Totoo. Paano magkakagusto si Zuling sa isang promdi tulad mo? Pero kailangan pa rin kitang babalaan. Huwag kang mag-asa kay Zuling. Katawa-tawa. Paano ako magkakagusto sa kanya? Para bang isang promdi tulad mo ay may karapatang mamili. Wala ka talagang lugar sa sarili mo. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mong apihin ang iyong nakababatang kapatid. Sa harap ng lahat.
Walang galang sa nakatatandang kapatid. Walang hiya, nararapat kang paluin. Anong klaseng kapatid ka sa akin? Kung pag-uusapan ng dugo, anong klaseng kapatid ka sa akin? Ikaw, Tama na ang pagtatalo. Huwag na kayong magpahiya sa sarili ninyo. Paumanhin po. Sa pag-abala sa inyong lahat. Ang aking walang kwentang kapatid ay Nolesing. At nagsalita ng kung ano-ano. Bilang panganay na kapatid, tungkulin kong disiplinahin siya. Pinagbuhatan mo ng kamay ang kapatid mo hanggang sa maging ganito. At disiplina ang tawag mo doon. Di nang wrong, ang pagsasabi nyo nito ay medyo may kinikilingan. Ako ay makakapagpatotoo. Malinaw na si Ronghao, ang unang nagsalita ng walang galang. Umalis na tayo. Mahal na Ginoo, kung tunay ngang wala kang pinipiling sinuman, pahihintulutan mo bang maging cultivation partner mo si Susu? Baka naman siya. Halo, anong tinitingnan mo? Kumusta? Ako ang panganay na anak na babae ng pamilyang Su. Su Xiao, narinig kong gumaling ka na at nakauwi na. Maligayang bati. Salamat sa pag-aalala. Maganda at eleganteng ang kanyang tindig at pananalita. Ganito dapat magpakita ang isang panganay na anak ng isang pamilya. Hindi tulad ng iba. Anong problema mo? Lagi mo akong sinisimangutan, pero sobrang hinahangaan mo si Yao Yao. Nang husto. Edukada at pino ang ugali ni Miss So. May dating siya ng isang ina ng tahanan. Kaya natural lang na iginagalang siya ng mga tao. Anong ina ng tahanan? Napaka-konserbatibo at makaluma mo. Saan mo ba natutunan ang lahat ng ito? Ang panahon mo, ang masyadong malaya. Anong pinagsasabi mo? Miss Wenren. Dapat may pagitan ng lalaki at babae. Mag-ingat ka sa iyong asal. Ako. Paano ako nagiging walang mudo? Ikaw talaga, ikaw, matandang fossil na may salamin. Ang may maruming isip. Ganun pala ang klase ng relasyon na meron sila. Magandang araw po, Ginoo. Mabait na bata. Ano ba ang nangyari? Narinig ko na ang tungkol dito. Paumanhin po, na nakagulo ako sa inyo. Natatakot po ako na magpapatuloy si Ronghao sa paggawa ng eksena dahil sa kalasinggan, at masira ang pagdiriwang ng iyong kaarawan. Wala po akong magawa kundi pigilan siya. Sa harap ng lahat. Para mabigyan siya ng leksyon. Magalang, at magaling magsalita. Linga, dapat talagang, matuto ka sa kanya. Matuto ka sa kanya. Ayoko. Hindi kami close. Hindi talaga kayo close. Eh bakit? Suot mo pa rin ang damit ng iba? Ako. Paano kung ganito? Rongjao. Paano kung ikaw na lang ang maging guro ng kagandahang asal ni Linga? Lolo. Ang pamilya Wenren ay isang kilalang angkan sa ating panahon. Mas mabuting huwag tayong makipag-away sa kanila. Bukod pa riyan, malapit siya kay Su Jiao. Baka sakaling malaman natin mula sa kanya kung si Su Jiao nga ba ay si Suso. Isang karangalan po para sa akin. Ang turuan si Binibining Wenren. Mabuti, tapos na usapan. MMHMM. Gino, nasa likod bahay po ang amo at nagsasanay ng eskrima. Sundan niyo po ako. Malinis ang puso ko. Malinaw ang isip ko na parang tubig. Ang isip ko'y tubig na malinaw. Walang pasanin ang puso ko. Ang hirap ng buhay. Ang matanda na, kailangan pang mag-perform para mabuhay. Hay nako, kung hindi lang dahil kay Linga, hindi ko gagawin ito sa sarili ko. Rongjao. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong manood ng mga teknik ng eskwelahan ko. Hindi po, Ginoong Chen. Nagkakamali lang po kayo. Bisita ko po siya. Ano? Ang bugso ng lakas na iyon ay halos 80% ng lakas ko at napakadali niyang ibinlock. Paumanhin, binata, nagpadala ako sa init ng ulo. Pero, hindi ka pa rin dapat nanunood habang nagsasanay ako. Sariling teknik ko ito. Paano mo masasabing naniniktik ako? Kapwa kayo pinagpipitagan ng bisita sa aking tahanan. Kung magkakaroon ng alitan sa pagitan ninyo, ako ang may kasalanan. Tera, maupo po kayo, Ginoo. Tama siya.
Ako ang nagkamali, kaya sa susunod, hindi mo na kailangan pa siyang payagang bumalik. Tanga ka, ano ang ibig mong sabihin? Mali ka, ako ang hindi dapat pumunta rito. Alam mo ba, sa labas, napakataas ng demand sa mga leksyon ko. May depekto ang teknik mong panhandata. Ang yabang ng salita mo, di ba? Ang aming sekta ng espada ay nagmula sa sinaunang emperador ng espada na si Chen Zhaishou. Ang aming sining ng espadang libing dagat at kalanditang ulap. At ako ang tunay na tagapagmana ng linya. Anong problema doon? Nagbabago ang dagat sa parang, umiikot ang araw at buwan. Lahat sa mundong ito ay palaging nagbabago, kung malihis ang mga teknik ng espada. Anong problema? Hindi ko alam, na nagkaroon pala ako ng tunay na tagapagmana. Sophistry. Kung magaling ka talaga, sabayan mo ako ng ilang galaw. Paano ito nangyari? Sumusuko na ako. May depekto ang sining ng espada mo, ni hindi mo nga magawang perpektuhin ang pinakabasikong galaw, ang paglitaw ng asul na dragon mula sa tubig. Hindi ka na talaga aasenso pa. Anong karapatan mo para tawagin ang sarili mo, bilang tagapagmana ng emperador ng libong espada? Pakiusap, young master, turuan mo ako. Hala, muntik na. Kung nagpatuloy pa sila, malamang gib na ang lumang bahay na ito. Ang Kaiman Acupoint. Salamat, young master. Maaari ko bang itanong, sino po ang inyong kagalang-galang na guro? Ang emperador ng libong espada, si Chen Zhaishou. Imposible yan. Sa isang sulyap pa lang ay alam na niya, na kulang ang aking pagsasanay, at tiyak niyang itinuro ang mga pangunahing problema. Maaari nga kayang siya ang kahalili ng Thousand Sword Emperor. May bali-balita na pagkatapos mabaygo sa kanyang pagsubok, ang Thousand Sword Emperor ay naglahong parang bula. Baka naman nakatago lang siya, sa loob ng mahabang panahon. Sir, simula ngayon, hindi na kita kayang turuan ng paggamit ng espada. Hindi pa sapat ang aking kakayahan. Kailangan ko pang magsikap. Paalam na muna, Master Chen. Kung aalis ka, sino ang magtuturo sa akin para manatiling malusog? Hindi ko ito matututunan. Paano ko naman ituturo sa aking apo? Romjiao, tuloy ka. Romjiao, paano kung ganito? Ayoko. Hoy, Lolo, ayoko nang mag-ehersisyo. Ang init sa labas. Ang hirap kapag pinagpapawisan. At saka, malusog naman ako. Hindi ba? Malusog ka nga, ayos ka naman. Hindi pwede ngayon. Kahit anong mangyari, hindi kita papayagang umiwas dito. Romjiao, bukod sa tamang asal, pakiusap, bantayan mo ang kanyang ehersisyo. Lolo. Mahina ang iyong pundasyon sa martial arts, at dahil ang layunin mo lang ay maging malusog, ang pagsisimula sa Tai Chi ay sapat na. Seryoso ka talaga? Nako, sige na. Magingay na lang tayo, para maloko si Lolo. Ang salita ng isang ginoo ay dapat panindigan. Hindi ako Ginoo, babae lang ako. Pwede bang palampasin mo na lang ako? May malaking pakwan sa gitna. Hiwain mo ng tuwid sa gitna. Kalahati para sa iyo. Kalahati, ibigay mo sa kanya. Ayaw niya nito. Itong kalahati. Hindi niya ito tatanggapin. Saan mo natutunan ang bulong na iyon? Niloloko mo lang ako. Kung sasabihin ko, paghiwalayin ng buhok ng kabayong ligaw, paglalatag ng pakpak ng puting tagak, pagyakap ng puting tigre sa bundok, maiintindihan mo ba yon? Nakuha mo ako. Pumasok sa kabayong stance. Iunat mo ang iyong mga kamay. Dito. Huwag kang tumayo ng napakalapit sa akin. Nakakakiliti. Bakit ka ganyan ka-nervyos? Binibining Wenren. Ang lalaki at babae ay hindi dapat magdikit. Hindi ako angkop na magturo sa iyo. Mas mabuting hayaan ang matandang master na humanap ng iba. Matandang fossil. Hindi mo na kaya. Binibining Wenren.
Pakiusap, kumilos ka ng maayos. Ano? Paano ako hindi kumikilos ng maayos? Hindi mo ako matuturuan. Kung gayon, hayaan mo akong magturo sa iyo. Nakikita kita, parang hindi ka pamilyar sa Western etiquette kahit kailan. Iyon ay isang halik lamang sa pisngi. At isang halik sa kamay. At isang pagbati na may halik. Gusto mo ba akong maging guro mo? Bakit hindi ka nalang tumigil dito? Sige, tuloy mo lang. Bakit hindi ko agad? Itinulak siya, tama na. Hindi makakatulong ang pag-overthink. Talagang hindi ako sanay sa ganitong klaseng babae. Anong nangyayari? Bakit ako rin nahihiya? Aakyat ako sa itaas para magpalit. Matatag at maaasahan ng batang ito na si Rongjao. Kung magiging magkasintahan sila ni Linga, mas magiging mabuti pa. Rongjao, ang driver mo. Kailan ka sasanduan? Wala akong driver. Paano ka uuwi? Ang lupain ng pamilya Wenren, mga 15 kilometro mula sa downtown. Nakakatawa ba? Ang biro niya. Bisita ka ng pamilya Wenren. Hindi ka pwedeng maglakad. Ikaw, mamaya, ikaw ang maghahatid pabalik kay Rongjao. Ako. Tara na. Hindi na kailangan. Kaya ako namang umuwi mag-isa. Paano ka uuwi? Maglalakad ka talaga. Para mag-improve ang fitness ko, 2 ibon sa isang bato. Ang ibig kong sabihin, ano ba yung espada mo, yung ugali mo, yung pakikasama mo, magaling kang magsalita sa lahat ng bagay. Bakit ka naman, laging inaapi ng pamilya mo? Inaapi, ang pamilya Rong, ay walang ganoong kakayahan. Wala akong pakialam sa mga bagay na yan. Hindi naman mali, ang gusto mong mapag-isa, pero kailangan mo pa ring ipaglaban ang sayo. Hindi mo alam kung gaano katuso ang mga tao sa labas. Kahit na si Lolo ay, parang gusto ka talaga, iisipin pa rin nila, na, ikaw ay isang hindi ka nais-nais, isang itinakwil na hindi pinapahalagahan ng pamilya mo. Tara na. Ngayon, ako ang maghahatid sa'yo pa uwi, sisiguraduhin kong hindi sila maglakas loob na hamakin ka. Hindi ganyan ang paggamit ng terminong yan. Wenren Zuling, talaga nga, siya mismo ang naghatid pabalik kay Rongjao. Ganoon ba talaga kahalaga siya sa pamilya Wenren? Ang pagpapayabong ay nakatuon sa pagpapayabong ng puso. Ang paraan ng pagpapayabong ng puso ay nangangailangan ng pag-aalis ng masasamang hangarin. Pagkalimot sa kayamanan at karangalan. Hindi pagdiriwang sa material na pakinabang, hindi pagdadalamhati sa personal na pagkawala, hindi inaasahan sa makabagong mundong ito. Ito ay naging tanda ng pagiging madaling manipulahin. Mukhang sa lipunang ito, kailangang ipaglaban ang ilang katanyagan at kayamanan. Bukod pa riyan, ito ang nararapat para kay Rongjao. Narinig ko na, si Ginoong Wenren, ay hindi lang ikaw ay inanyayahan para maghapunan. Kundi nagkaroon pa, si Wenren Zuling mismo ang naghatid sa'yo. Ang matandang Ginoo ay hiniling sa akin na maging tutor ni Binibining Wenren. At nang malaman niyang wala akong sasakyan para sa transportasyon, partikular niyang pinahatid si Binibining Wenren para ihatid ako pabalik. Paano mo ito inayos? Hindi ba't ito ay nagpapakita sa amin na ang pamilya Rong ay mukhang kuripot? Wala kang sinabi noon, at ngayon ako ang sinisisi mo. Magpapahanap ako ng ibang driver kaagad. Hindi sapat iyon. Bilang panganay na binata ng pamilya Rong, at tutor din ni Binibining Wenren, dapat hindi tayo mapahiya sa harap ng mga ibang tao. Maglaan ng isa pang nakalaang sasakyan para kay Rongjao. Kahit si Hao-Hao ay wala pang ganoon. Tama si tatay. Ang pamilya Wenren ay kilalang kilala sa maraming henerasyon. Kahit hindi nila ako hahamakin, ang mga ibang tao ay maaaring hindi sigurado. Kung tayo ay magmumukhang masyadong hamak, maaaring kumalat na ang pamilya Rong ay nakakapit sa mga makapangyarihan. Natatakot ako na masisira ang ating reputasyon. Narinig mo ba yon? Bilisan mo at mag-ayos. Nakuha ko na, hindi na kailangang maging masyadong mahigpit.
Ayon sa ulat ni Chin Wen, matapos bumagsak ang pamilya Rong, nagsimula silang magnegosyo mula sa wala. Sa magalang na pananalita, sila ang bagong elite. O, sa mas bastos na salita, mga bagong yaman. Kaya pala napaka-importante ng itsura para kay Rong Chengji. Pero palagi pa rin kulang-kulang ang dating niya. Rong Zhao. Gagamitin ko ang mga pamamaraan ng panahong ito para sakupin ang buong pamilya Rong. At ibibigay ko ito sa iyo bilang pasasalamat. Isang dalagang tulad mo, hindi bagay. Anong ginagawa mo? Bakit napakababa ng temperatura ng katawan mo? Dahil kapag nagpapawis ka, nadadala nito ang init ng katawan, kaya bumababa ang temperatura mo. Normal lang iyon. Hindi naman bago na nahawakan kita. Ang temperatura mo ngayon ay hindi normal na mababa. Ang gandang tulad ng Jade ay natural na, malamig at malayo. Bukod sa pagiging tao, ano pa ang pagkakapareho ninyo? Ayos lang ako, medyo mababa lang ang blood sugar. Baka naman ako lang ang nag-o-overthink. Ang katawan ng mga tao ngayon ay iba sa mga sinaunang tao. Hindi ko sila lubusang mauunawaan. Batay lang sa sarili kong mga kinaugalian. Oo nga pala, may ilang proyekto ang Juyaw na malapit ng IBID, na kailangan ng bidding. Dahil ikaw ang guro ko, kung magmamakaawa ka ng kaunti sa akin, baka sakaling, makiusap ako para sa pamilyang Rong. Ang pamilyang Rong, nagbibid taon-taon pero hindi na nanalo. Dahil ikaw na ang pumapasok, ang pagtulong sa kanila na manalo sa bid, ay baka makapagpahinto sa kanila, na hamakin ka. Hindi mo na kailangang mag-abala. Sundin mo lang ang patakaran. Juyaw, ay may proyektong ibibid. Ang aming pamilyang Rong, ay hindi na pwedeng mabigo ulit ngayon. Rong Zhao, ikaw ang kakatawan sa pamilyang Rong, sa bidding, Tay. Paborito na siya ng mga nakatatanda, kung ipagkakatiwala mo rin, ang ganoong importanteng trabaho. Sa kanya, ang mga nasa labas, ay tanging si Rong Zhao na lang ang kilala, at hindi ka na. Ikaw ang buong mamamahala sa bid. Rong Zhao, tandaan mong magsalita ng maganda tungkol sa pamilyang Rong. Sa harap ni Miss Wenren at ng matandang Ginoo. Hindi ako ang namamahala sa bagay na ito. Hindi angkop na makialam ako. Ikaw. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung hindi mo ito pinahahalagahan, sige. Naiintindihan ko ang intensyon mo. Pero ang mga usapin ng kumpanya. Anong klaseng nararamdaman? Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Siya, ngumiti siya talaga. Ano ba ang ibig sabihin noon? Siya nga pala, MS. Suo, kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Sinasabi ko sa'yo, palagi mo kaming pinapakaba. Mas mabuti pang magpatakbo ka na lang, ng roller coaster. Ayos lang siya. Salamat sa pag-aalala. Abala ako sa bidding. Sa panahong ito. Huwag ka nang muling pumunta rito. Sa mga nakaraang taon, ang proyektong Juyaw na ito ay palaging eksklusibong nakikipagtulungan sa Lineng. Ngayong taon, ito ay bukas na para sa bidding. Hindi naman talo ang Chin Group. Lumalala ang kalidad ng produkto ng Lineng. Palaging naantala ang kanilang mga timeline ng proyekto. Sa Juyaw, malamang naabot na nila ang limitasyon nila. Sa pamumuno ng ating Ginoo, tiyak na mananalo ang Chin Group sa proyektong ito. Tungkol naman sa tiyak na estratehiya, pag-uusapan natin ito pagkatapos kong basahin ang mga materyales. Nauunawaan, Ginoo. Kung hindi abala si Lolo, hindi ako nandito nakikinig sa nakakabagot na bidding proposal na ito. Nakakabagot talaga. Ako si Rong Hao. Ikinagagalak kong makalahok sa bidding session na ito. Ngayon, batay sa kasalukuyang macroeconomic environment, maraming kumpanya ang nahihirapan. Ngunit ang teknolohiya ng aming kumpanya ay masasabing medyo hinog at maunlad na. Ang kulang sa amin ngayon ay pamumuhunan at mass production. Naniniwala ako na ang aming teknolohiya, kapag nailagay na sa merkado, ay tiyak na magdudulot ng malaking reaksyon. Sa panahong iyon, ang buong merkado ay magsasaya para sa amin. Zuling, kumain tayo mamaya. Kung tapos ka nang magsalita, umalis ka na. Hindi namin pinag-uusapan ang personal na bagay sa kumpanya. Malapit nang matapos.
Galing po ako sa Chin Group. Ako ang namamahala sa bidding na ito, Rong Zhao. Sunod, ipapaliwanag ko ang mga pakinabang ng Chin Group. Una, ang aming Chin Group ay isang nangungunang investment group sa bansa. Mayroon kaming ilan sa mga pinakamahusay na resources sa industriya. Iyan ang conclusion ng bid proposal ng Chin Group, MS Wenren. Mayroon pa po bang gustong malaman? Ang galing mo, sayang ang talento mo. Sa pagiging tutor ko, pwede ka sanang magturo ng MBA. Kung gusto mong matuto, pwede kitang turuan. Matanda na ang tatay, bilang panganay na anak na babae ng pamilya. Dapat mas marami kang responsibilidad. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Hindi na. Babae ako. Hindi nila ako pakikinggan. Bakit kailangang lalaki ang general? Kusang tumatanggap ng responsibilidad ang mga babae. Nandito ako at ang Chin Group para susubaybayan ka. Bakit ka magpapakababa? Dahil wala kang pagnanaasang umunlad. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Kamusta po, Lolo? Linga, oras na para sa regular mong blood test ngayon. Huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Talagang maghahanap ng paraan si Lolo para mailigtas ka. Naiintindihan ko. Oo, responsibilidad ko iyon, na pangunahan ang ating pamilya patungo sa mas mataas na tagumpay. Pero sa kalagayan ng kalusugan ko na ganito, ako lang ang magiging pabigat sa pamilya. How? Ano nang nangyari kay How? Ang pamilya Qin ang nanalo sa bidding. Ang kapal naman ng mukha nila. Sige na. Hindi ito ang unang beses na nagkamali ka sa isang proyekto. Hindi ito ang unang beses na nagkamali ka sa isang proyekto. Wala namang sasabihin ang tatay mo tungkol dyan. Ang ibig sabihin ni Mama ay, ang pamilya Wenren ay malapit nang bumagsak. Sa ilang taon pa, siguro, hindi na sila ang nangunguna sa 5 dakilang pamilya. Hindi na sila ang nangunguna sa 5 dakilang pamilya. Ang isang maliit na partnership, hindi naman ganoon kalaki ang mawawala. Narinig ko, si Old Master Wenren ay gumastos ng malaking halaga sa paghahanap sa buong mundo ng maalamat na himalang lunas. Anong panahon na ngayon, naniniwala pa rin sa mga kwentong engkanto na ganoon? Kung takot kang mamatay, hindi yan paraan para mabuhay. Mas malaki pa rin ang gutom na kamelyo kaysa sa kabayo, lalo na't hindi pa naman bumabagsak ang pamilya Wenren. Sa mga kapantay mo, ikaw lang, si Qin Wen at si Rong Zhao ang hindi pa ikinakasal. May nobya na si Qin Wen. Kung mahihikayat mo si Wenren Zhuling, Kapag nakikita ako ni Wenren Zhuling, deadma lang siya sa akin. Pero dikit na dikit siya kay Rong Zhao. Paano ko siya mapapasunod sa pag-agaw sa kanya? basta magkatuluyan kayo. Nakauman o pilit. Ano ang pinagkaiba? Nanay, naiintindihan ko. Bigla-bigla na lang siyang nag-message sa akin. Nag-aya ng meet-up sa isang hotel. Pero pag tumatawag ako, hindi siya sumasagot. Ang misteryoso. Baka naman, gusto niya talaga akong ligawan. Ano ba iniisip ko? Yung tulad niyang makaluma. Baka gusto lang akong turuan ng tamang asal sa hotel. Pero seryoso naman siya. Naghanap pa talaga ng totoong lugar.
Ayon sa investigasyon, hindi si Sujiao si Suso. Magkamukha lang sila. MS, Suo. Ano nang ginagawa mo rito? Nasaan si Ling-er? O baka naman, naayos mo na ang lahat. Anong ibig mong sabihin yan, MS, Su? Nasaan si MS, Wenren? Anong kinalaman ko dun? Hindi ba't nag-text ka sa kanya para magkita sa Huayu Hotel? Ano? Ay naku, may problema. Pakisabi kay Chin Wen, at sabihin mong pumunta siya rito sa Hueyo agad. Zuling, sa wakas, mahuhuli na kita. Matandang halimaw. Ronghao. Bitawan mo ako, tulong. Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka ng sumigaw. Walang sasaklolo sa'yo. Pakawalan mo ako, may tao ba dyan? Huwag kang matakot, okay na ngayon. Bakit ang tagal mo? Young Master, bawat sandali ng gabing ito ay mahalaga. Ano? Bakit ngayon wala ka nang masabi tungkol sa dapat hindi masyadong magkalapit ang lalaki at babae? Paano ka nakangiti sa ganitong pagkakataon? Eh di iiyak na lang ako. Mas maganda ka kapag nakangiti. Paano ko nasabi ang ganong kalandian? Hindi. Ang ibig kong sabihin, maganda ka palagi. Hindi. Teka, ang gusto kong sabihin ay, Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Sige, mauna ka na. Sasanduan na lang ako ni Lolo mamaya. sige. Aalis na ako. Kapag magpapalit ka na, huwag mong kalimutang isara ang pinto para sigurado lang. Nako, tigilan mo ang pagpapaalala. Umalis ka na. Ako naman ang nagpaalis sa kanya. Bakit ganito ang galit ko? Lolo, Anak ko, anong problema? wala lang. Si Ronghao na yan. Wala talagang respeto sa pamilyang Wenren natin. Ipadala ang utos. Ang Juyao ay hindi na makikipagtulungan sa pamilya Rong. Anumang kumpanyang may malapit na ugnayan sa mga Rong ay ilalagay sa blacklist. Ang mga miyembro ng pamilya Rong ay ipinagbabawal na tumapak sa anumang negosyo ng pamilya Wenren. Maliban kay Rong Jiao. Ginoo, nakuha namin ang kopya ng backup bago masira ng pamilya Wenren ang footage ng surveillance. Ginoo, paano kung lagyan natin ng suhol ang ilang periodista para gawing balita ang recording na ito? Sa ganoon, tiyak na babagsak ang stock ng pamilya Rong. Hindi. Nakuhanan yon si Wenren Zuoleng. Pwede nating labuin ang mukha niya. Ituon natin ang pansin sa paglaki ng kahihiyan ni Ronghao. Ganap kayang mapoprotektahan siya ng paglalabo?
Sa ganitong uri ng malaswang balita, karaniwan ng babae ang pinakapinagtutuunan ng pansin. Ang paglalabo sa kanyang mukha ay hindi garantiya ng 100% na hindi maaapektuhan si Binibining Wenren. Dapat tayong kumilos ng may integridad. Kung may kailangang itago, hindi iyon ang tamang daan na dapat tahakin. Kung hindi ito ang tamang daan, bakit pa pag-aaksayahan ng panahon? Matalino po kayo, Ginoo. Hindi ko naisip ng maigi. Paano naman si Ronghao? Kailangan ba nating kumilos? Hindi na kailangan. Iwanan natin kay Ginoong Wenren. Nakasalalay dito ang reputasyon ni Wenren Zuoleng. Hindi tayo dapat makialam ng sobra. Kamakailan lang, ang Sanli Auction House ay nagdaraos ng auction para sa kanilang anibersaryo. Ito ang kanilang katalogo ng mga item. Kung interesado ka, maaaring bigyan ka ng Pamilya Chin ng imbitasyon. HMM. Lahat ng sosyal. Malamang nandoon din si Wenren Zuoleng. Huwag na. Sa palagay ko, ayaw na niyang makita ako ngayon. Ang maalamat na tubig na kayang muling buhayin ang patay at pagkabuo ng buto. Ang Tungtian Man Water. Dati, ang dami-dami ko nito. Sino ang aakalain na sa modernong panahon? Ito ay naging bihirang kayamanan. Ang Tungtian Man Water, mula pa noong sinaunang panahon. Kung hindi pa naubos ang espiritual na lakas nito. Zhao Rong, mula nang maging tuta ka ng pamilyang Qin, gumaganda na ang buhay mo. Naimbitahan ka pa sa ganitong event. Humihingi ka ng paumanhin. Anong nagawa kong mali? Kung tutuusin, ikaw ba ay humingi na ng paumanhin sa matandang Ginoo at kay Binibining Wenren? Ha? Muntik ko nang makalimutan. Ayaw ka ngang makita ng pamilyang Wenren. Bagay na bagay sa iyo yan. Ikaw. Pinilit ako ng tatay ko na lumapit para humingi ng paumanhin kay Wenren Zuling. Anong nagawa kong mali? Tumigil ka dyan. Walang utang na loob na taksil. Ako. Bumaba na talaga ang antas ng sanli. Anong klaseng mababang uri ng probinsyano ang makakapunta rito? Ni hindi ka naman nakapag-aral at naglakas loob kang pumunta sa auction house. Naiintindihan mo ba ang tinitingnan mo? Naririnig mo yan? Mababang uri kang basura. Umalis ka na rito, huwag mong dumisan ang mga mata ng aming mga panauhing pandangan. Nagdadala ng mumurahing peke at ipinagmamalaki pa sa publiko. Ito ba ang tinatawag mong klase? Rong Zhao. Nandito ka ba para magpatawa at magpatawa sa mga tao? Ano ba ang alam mo sa pag-appraise? Ang hairpin mo ay gawa sa berdeng jade. Kahit papaano, may taste ka. Sayang naman, ito sa'yo ay pinakamababang klase ng berdeng jade. Ano? Ang dekalidad na berdeng jade ay may mainit at payapang texture. Kung gagawing hairpin, magkikinang ito ng bahagya kapag gumagalaw ka. Pero itong hairpin na ito ay may mapurol at monotonong kulay berde. Wala itong natural na esensya. Ikaw, ang lakas ng loob mong bigyan ako ng peke. Tapos na tayo. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Bulag, pangit na bagong yaman. Sino ba ang niloloko mo? Ano ba ang ingay na ito? Magsisimula na ang auction. Sino mang makakagulo sa ayos, ay itatapon palabas. Ang pamilya Su ngayon, ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa 5 dakilang pamilya. Hindi natin kayang makipag-away sa kanila. Tara na, tara na, tara na. Ginang Su. Darating ba si Zuling ngayon? Talagang hindi yon sinasadya. Sobrang lamig lang ng ininom ko kaya ako. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Ginang Su. Taos puso kong gustong humingi ng tawad kay Zuling. Ang galit ng matandang Ginoo, hindi pa humuhupa. Kung malaman niyang nandito ka rin, hindi ko masasabi kung anong mangyayari. Umalis ka na dyan. Ginoong Rong, kung hindi naman kayo nag-aalangan, maupo po kayo sa tabi ko. Sige po. Babae muna. Eldenet. Tungkol sa nangyari kay Ling Er noon, salamat at dumating kayo ng maaga. Ang bagay na yon ay magdudulot lamang ng masasamang alaala para kay Ginang Wenren. Huwag na nating banggitin ulit yon.
Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi ko napansing napakadelikado ninyo. Siling Air ay prangka at medyo pabaya. Magkasundo kayong dalawa. Ginang So, ano pong sinasabi ninyo? Wala naman akong sinabi. CJ, magsisimula na ang subasta. Ang unang item sa subasta ngayon ay ang Feng Yu Hachun. Ito ay personal na inihaw 1,000 taon na ang nakalipas. Nitang Susu, anak na babae ng pinuno ng Tangset. 5 milyon. 8 milyon. Kung gusto mo, you're wrong. Bakit hindi mo ako, si Xiao, ang pagpasyahan? Ako na ang magbibid at ibibigay ko ito sa iyo. Bilang pasasalamat. Bakit mo ako tinitingnan? Paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin, nagpakapalagay loob ako. Nagbibid ako ng 10 milyon. Binibining So. Peke ang bagay na ito. Ano? Hindi pwedeng mangyari yan. Maganda ang reputasyon ng pangkat ng appraiser ng Sanli. Marami silang eksperto sa hanay nila. Paano makakalusot ang isang peke? Walang duda, peke ito. Sigurado ka ba? Bakit? Dahil ako ay, si Chen Zai Shou, ang aking mga pag-aari, ay hindi basta-basta makukuha ng mga karaniwang tao. Ang glaze ng tunay na banga ay makinang at makinis. Ang katawan ng sisidlan, mula sa loob papunta sa labas, ay naglalabas ng mahinang kulay rosas na ningning. Ang Feng Yu, sa Feng Yu Jade Pot Spring, ay nagmumula mismo sa penomenong ito. Pero itong bagay na ito, hindi lang pangit ang kulay at matalas ang sikat. Ang bibig ng florera ay puno ng mga kalawang. Hindi papayagan ni Chen Zhenwang ang sarili niyang likha. Ginoong wrong. Ang galing-galing mo talaga. Ang bilis mong nakita ang totoo. Ang susi sa lahat. Marami talagang alam si Rong Zhao. Pwede mo ba akong tulungan mamaya? Yaw, bakit ka namumula? Medyo mainit dito sa loob. Ginoong matanda, ang tagal nating hindi nagkita. Namimiss na miss ka niya, Oyaw. Halika, maupo ka. Yaw. Namimiss din kita, anak. Kumusta ang buong pamilya mo? Linga. Maupo ka, wala namang tinik sa upuan. Sunod naman, ang aming Sunli Auction House, Starlot, ang Millennium Elixir, Tongshan Barbarian Water. Sa wakas, Napakahalaga ng Tongshanman Water, at itong 3 patak ay personal na kinuha ng Thousand Sword Emperor noon. May pambihira itong kahalagahan. chismis lang yan. Hindi ko ginawa ang Tongtianman Water. Paano mo masasabing ako ang kumuha? Ang mga auction house ngayon. Sinusubukan lahat ng paraan para iugnay ang lahat. Kay Chen Zai Shou, ginagamit lang nila ang pangalan niya. Sabihin mo nga, itong si Chen Zai Shou, hindi ba siya parang instant noodle bowl? Instant noodle bowl? Oo, para makaakit ng tao. Ang mga promo sa supermarket, nagpapamigay ng instant noodle bowl, di ba? Tingnan mo, ang reputasyon ni Chen Zai Shou. Ano ang pinagkaiba sa instant noodle bowl? Kung may sasabihin ka, pigilin mo. Anong itsura yan? Akala mo rin ba, inaapi ko si Chen Zai Shou? Mabuti pa ang puso mo, prangka at diretso. Gusto ni Chen Zai Shou ng mga taong katulad mo. Sa totoo lang, itong mga tao, ang tunay na umapi sa kanya. Pinuri ako ng matandang yun. Siguro sa kanluran na sumisikat ang araw ngayon. Pagkatapos ng lahat ng sinabi, dali, ilabas na ang Tongshanman Water. Napakahalaga ng tubig ng Tongshanman. Para protektahan ang item sa auction, ang aming auction house ay nag-set up ng isang espesyal na hamon. Ang tubig ng Tongshanman ay nasa loob ng isa sa mga kahon na ito. Kapag nanalo ka na sa pagbid, saka mo palang ito mabubuksan. Auction na may blind box. Niloloko nila tayo. Sino ba si Sword Emperor Chen? Dati siyang, isang malakas na halos immortal na, pagmamalaki ng sangkatauhan. Paano may tatago ang kanyang kayamanan? Sa isang hamak na kahon? Talagang kahon uno. Nagbibid ako ng 2 milyon. Tama, talagang kahon uno. Piliin ang kahon uno. 3 milyon, 6 na milyon. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kanina. Sabihin mo sa akin, ang tubig ng Tongtianman ba ay talagang nasa kahon uno? Hindi. Sabi ko na nga ba, talagang may daya. At kung susundin ang karaniwang daya, ang kayamanan,
ay dapat nasa pinakamasama, pinakadipansin na kahon. Tama ba? Mali. Hindi pwede. Talagang nasa kahon 1. 8 milyon para sa kahon 1. 9 na milyon. Kahon 1. 10 milyon. Nababaliw na ba si Lolo? Kailangan nating pigilan ang matanda na magbid pa. Lolo, Ang sinasabi mo. Ang Tungtian Man water na binanggit ng auction house ay nasa box 2 nga, pero ang tubig na yon ay peke. Ang Tungtian Man water ay kinukuha mula sa ilog na baligtad ng siyam na langit. Kahit na pagkalipas ng 1,000 taon, hindi dapat mawala ng lahat ng espiritual na enerhiya hanggang sa hindi na madetect. Mukhang isa lang ito sa mga cheap trick ng auction house para lang makuha ang atensyon. Lolo. Imposible. Hindi pwedeng mangyari. Nasa box 1 nga ba talaga? Lolo, umuwi na tayo. Linga, kasalanan ng lolo mo ang lahat. Hindi ko mahanap ang tunay na Tungtian Man water. Lolo, kung uulitin mo yan, magagalit na talaga ako. Sige. Tulungan muna kitang umakyat para makapagpahinga. Anong ginagawa mo rito? Pinatunayan mo ako sa handaan noong nakaraan. May utang na loob ako sa'yo. Dahil ang matandang amo ay gustong makuha ang tubig ng Tungtian Man. Kung may balita sa hinaharap, tutulungan kitang makuha ito. Sige, ikaw, huwag kang magyabang. Huwag mo nang isipin ang utang na loob. Hindi kita tinulungan para sa kapalit. Hindi mo kailangang mag-alala. Tungkol naman sa tubig ng Tungtian Man. Parang masyadong kathang-isip ang bagay na yan. Hindi ako naniniwala dyan. Noong una kitang makilala, akala ko masyado siyang malaya. Masyadong informal. Hindi tulad ng isang tunay na babae. Pero siguro, ganito talaga ang diwa ng panahong ito. Isang magandang panahon ito. Ano man ang pinagmulan o kasarian, pantay-pantay ang lahat. Lahat ay may pagkakataong magtagumpay. Gayon din, may sarili siyang daan para lumago. Hindi niya kailangang maging isang tunay na babae. Marahil dahil sa kanyang personalidad. Na kapag kasama ko siya, saka lang ako talagang nakaka-relax. Ikaw. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit ang tahimik mo? Tama. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Miss Wenren. Linga na lang ang tawag mo sa akin. Linga. Parang hindi tama yon. Anong problema doon? Si Yaw Yaw at si Lolo, ganun din ang tawag nila sa akin. Hindi ba't ikaw ang pinakamahalaga sa etiquette at mga ganyang bagay? Dahil ikaw ang tutor ko. Hindi naman talaga yun pagmamalabis. At hindi ka pwedeng tumanggi. Linga. Ano? Pero alam mo ba? Anong ibig mong sabihin, pag kasama mo ako, tuwing kasama mo ako, nawawala ka sa sarili mo? Anong iniisip mo? Bakit ang tagal mo? Linga. Bakit ang ganito? Pasensya na, sir. Hindi pa rin namin malaman. Binibining Wenren, kung ano talaga ang problema. Pero, ano man yan? Batay sa antas ng pagkabigo ng mga organo. Naabot na ni Binibining Wenren ang huling yugto. Ang mga karaniwang paggamot, hindi na ito makokontrol. Ang aking apo, gaano pa siya kitatagal? Kung Yan lang ang palagi mong sinasabi. Ano pa ang saysay? Lolo, pagod na ako, matutulog na ako.
Kung gayon, magpahinga ka. Rongjao, bantayan mo si Linga para sa akin. Huwag mo siyang hayaang gumawa ng kahit anong kalokohan. Kapag tahimik siya, mukha siyang napakahina. Bakit hindi ko napansin? Noon, ang lamig. Mas malala kaysa dati. Noong una, hindi ko kailangang hawakan ng isang tao. Nakikita ko ang pinagmulan ng sakit sa isang sulyap. Ito ay ang parasitong frostbite. Kakaiba. Ano ba ang ginagawa ko? Anong ginagawa mo rito? Wala naman akong masamang gawi, tulad ng paghilik, pagngangalit ng ngipin, pagtanggal ng kumot, o paglalakad sa pagtulog. Inutusan ako ng matanda na alagaan ka. Tama, ang sakit mo. Ano ang mga sintomas? Tingnan ko. Mababang temperatura ng katawan. Sensitibo sa lamig, pagkaantok. Pagkabigo ng pali. Kahinaan sa mga paa at kamay. Ito nga ang parasitong frostbite. Sa mga huling yugto, kahit sa pinakamainit na tag-araw, parang nasa sobrang lamig ka. Ang dugo, na nagsisikap na manatiling mainit, ay mas mabilis dumadaloy. Nagdudulot ng pahirap sa katawan at puso. Mamamatay ang pasyente. Sa matinding sakit, parang hinihiwa ng mga talon ng yelo. Nag-aalala ako sa kanya. Bakit? Ikaw, bakit ka ba laging natitigilan kapag nakikita mo ako? Linga, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako, Lolo. Matagal nang abala si Juyao. Pagkatapos ko, dumiretso na ako rito. Salamat sa pag-aalaga kay Linga para sa akin. Napakabait mo naman. Bilang estudyante at kaibigan ko, nararapat lang na alagaan ko siya. Hindi ako naniniwala, ang mga estudyante at kaibigan, hindi ganyan magtinginan. Dahil, hindi ito kayang gamutin ng mga ospital dito. Gusto mo bang dalhin ka ni Lolo sa ibang bansa para makakita ng dayuhang doktor? Sir, tungkol sa sakit ni Linga. Seryoso ka? Halika, mag-usap tayo sa labas. Lolo. Karapatan ko ring malaman. Tama si Linga. Ito ang kapalaran niya. Karapatan niyang malaman. Tama, tama, tama. Muntik ko nang makalimutan. Ikaw ang kahalili ng Heaven Sword Emperor, ang tagapagmana ni Chen Zhaishu, isang lalaking may malalim na kaalaman. Kayang gawin ang lahat. Ang kahalili ng Heaven Sword Emperor. Nako, nagreklamo ako sa kanya kanina ng harapan. Tinawag kong instant noodle cup si Chen Zhaishu. Hindi siya galit, di ba? Pakiusap, iligtas mo si Linga. Lolo. Masyado kang mabait. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagalingin ko siya. Mabuti, mabuti. Pero, anong sakit mayroon si Linga? Ang sakit ni Linga ay dulot ng frostbite go. Frostbite go? Frostbite go. Narinig ko na yan. 1,000 taon na ang nakalipas. May tanggang nagtangkang, gamitin ang go na ito para asasinahin ng Thousand Sword Emperor. Pagkatapos, winasak ng Thousand Sword Emperor ang buong angkan nila. Ang go na ito ay nawala na nga. Linga. Paano siya nahawa? May mga nakaligtas siguro. Pinilit nilang panatilihin ang laso ng Go. Ang inang organismo ng Go ay umuunlad sa init. Marahil noong mga panahong iyon. Tumakas sila patimog. Ang isang sandali ng awa sa nakaraang buhay ko ay nagdulot ng parusa 1,000 taon mamaya. Talagang hindi dapat nangyari. Ang Southern Border. Ang pinuno ng 5 dakilang pamilya na itinapon mula sa kabisera noong nakaraang henerasyon ay nagmula sa Southern Border. Siguradong sila, dahil ako, ang pamilyang Wenren, ang nagpatalsik sa kanila. Nagtanim sila ng galit, tungtiyan man shui. Sige, mag-uutos ako agad na magsiyasat. Ipagbigay alam mo agad sa akin kung may balita.
Mabagsik ang frostbite go. Ang gumamit nito ay ginamit ang dugo ng puso para isara ang sumpa. Buhay sa kapalit ng buhay. Labanan hanggang kamatayan. Halos imposibleng gamutin. Isang nawalang sining, isang bihirang lason mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Ang mga modernong ospital ay hindi ito madetect, normal lang yan. Kaya pala ang pamilya Wenren ay napaka-fixated sa Tungtian Manshui. Halos walang pag-asa. Kaya ibig sabihin, kung talagang umiiral ang Tungtian Manshui, may pag-asa pa rin. Mabuti, mag-uutos ako ng mas may sensinang paghahanap. Lolo. Tama na yan, Lolo. Huwag na po kayong gumastos pa ng mga resources para sa akin. Kung magpapatuloy ito, ang pamilya Wenren ay manghuhulog mula sa tuktok ng 5 dakilang pamilya. Binibini, ang pamilya Rom pala ay patuloy na nagpapastay sa iyo sa guest room sa buong panahong ito? Grabe na yan. Dapat lumipat ka sa lugar ng aming pamilya Chin, hindi na kailangan. Isang lugar lang naman para matuluyan. Malapit ito sa Central Hospital. Ah, ganun ba? Naiintindihan ko. Ang tanga-tanga talaga ni Lolo. Nararapat ba ito? Para sa akin. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nararapat o hindi. Ang likas na tungkulin ng mga nakatatanda ay protektahan ng mas nakababatang henerasyon. Kaya, huwag mong sayanin ang kabutihang loob ng matanda. Matulog ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito ka na pala. Lumala ang kalagayan ni Linga. Kagabi. Dinala siya sa emergency room. Hindi pa siya lumalabas. Buisit, ako ang may pananagutan dito. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Bakit? Bakit mo sinaktan ang apo ko? Kung hindi natin mahanap ang tubig ng tungtian, may iba pa akong naisip. Baka mailigtas nito si Linga. Ang kaong kahoy. Opo, Ginoo. Kukunin ko po agad. Halika, halika. Umupo ka. Hindi matatag ang pamilya Rong nitong mga nakaraang araw. Napag-usapan na ito ng nanay mo at ako. Gusto naming mag-propose ka kay Miss Su. Gusto niyong mag-propose ako kay Su Jiao? Ang pamilya Wenren ay unti-unting humihina. Samantalang lumalakas ang impluensya ng pamilya Su. Kung tayo ay, sa kritikal na sandaling ito, makikipag-alyansa sa pamilya Su, hindi ba tayo sasali sa top 5 at maililigtas ang pamilya Rong sa krisis? Napakagandang oportunidad. Bakit hindi na lang si Rong Hao ang ipadala? Siya ay isang ampon. Paano siya makakapantay sa'yo? Ang pamilya Rong, ang iring mamumuno sa huli. Maganda pakinggan. Pero ang totoo, dahil si Su Jiao ay may masamang impresyon kay Rong Hao, matataboy lang siya kung siya ang pumunta. Tungkol naman sa pamilya Rong, tanging isang tulad ni Rong Hao na tanga ang maniniwala sa hungkag na pangakong ito. Bukod kay Wenren Zuling, si Su Xiao, ang pinakamaganda sa 5 dakilang pamilya at napakaganda ng kanyang pinagmulan. Tingnan mo ang sarili mo, hindi ka ba rin humaling sa kanya? Ang pakikipag-isang dibdib sa kanya ay makabubuti sa iyo at sa kumpanya. Panalo ang lahat, tapos na usapan. Napakagandang oportunidad. Dapat ito'y para sa iyo. Walang utang na loob. Titigil ka na lang ba at panonoorin ang ating pamilya Rong na mawalan ng kapangyarihan? Naitala mo na ang mga benepisyo. Paano naman ang mga disadvantages? Ginoo, ang kaong kahoy ninyo. Ginoo, may problema ba kayo? Ngayon ko lang kayo nakita na ganyan ang itsura ng mukha ninyo. Anong itsura? Nag-aatubili, nahahati ang loob. Hindi makapagdesisyon. Nalulungkot. Ginoo. Tungkol
Sa pagtatangka ng pamilyang Rong, na ipakasal kayo sa pamilyang So, narinig ko rin yun. Yun kaya ang iniisip ninyo? Kung ibig kong sabihin, kung sakali lang, ang isang lalaki sa isang babae ay masaya kapag masaya siya, malungkot kapag malungkot siya, at gustong paalisan ang lungkot niya. Bakit ganun? Ginoo, ito ay isang kaong kahoy. Kayo ay isang troso. Kung ayaw ninyong masaktan, sabihin nyo na lang ng diretsahan. Ginoo, kaya hindi pa rin ninyo napapansin na gusto ninyo si Miss Wenren? Imposible. Hindi ko tipo ang babaeng gayon kaarte at plastic. Ang ideal na partner ko ay dapat katulad ni na Su Jiao o Susu, mga babaeng mabait at magiliw. Hindi ninyo kailangan ng alyansa sa pag-aasawa. Ito'y pagkakataong makuha ang puso ng dilag at makakuha ng matibay na partnership. Isang perpektong dalawang birds in one stone na deal. Bakit kayo nag-aatubili? Hindi ba't dahil kalokohan? Gusto mo si Miss Su dahil pasok siya sa mga pamantayang lagi mong itinatakda. Karapat-dapat siya sa'yo. Si Miss Wenren ay hindi umabot kahit sa isa man sa mga iyon. Pero siya ang nakakaantig sa puso mo. Walang anuman. Bookworm ka talaga. Halik sa pisngi iyon. At halik sa kamay. At halik sa labi. Gusto mo, turuan kita. Bakit hindi ka nalang tumigil dito? Magpatuloy ka, sige na. Kakaiba. Ano bang ginagawa ko? Ngumingiti ka. Sigurado ako, na kanina mo lang iniisip, si Miss Wenren, kahit gaano kakasama ang pakiramdam. Kapag naaalala mo ang taong iyon, napapangiti ka. Iyon ang pag-ibig. Umalis ka na. Opo, sir. Oo, hindi ko inakala na darating ang araw. Nandito ka na naman. Sa kondisyon ko ngayon, hindi ako makakagawa ng tai chi o tamang asal. Hindi mo ba sinabi dati na may utang ka sa akin? Nagdesisyon na ako. Ano ang gusto mong gawin ko? Tulungan mong mapanatili ang posisyon ng pamilya Wenren. Kung ganoon ang sasabihin mo, kaya mo ba talagang gawin iyon? Ako. Gusto kong magpakuha ng set ng larawan ng kasal kasama ka. Ako. Alam kong ikakasal ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi lalabas ang mga litrato. Ito lang naman, laging ikinahihinayang ni Lolo, na hindi niya ako nakita sa damit pangkasal. Gusto kong ibigay sa kanya ang hiling na iyon. Para rin sa sarili ko. Sige, nagbibiro lang ako. Isipin mo, hindi pa nga ako nagkaroon ng relasyon. Paano kung tawanan ako ng ibang mga multo? Bakit mo ako hinalikan? Kamakailan lang. Gusto kong matuto ng kanluraning etiketa. Sana ay maturuan mo ako. Gusto mo ako, bakit ngayon mo lang sinabi?
Naiinip na ako. Gusto kong magmahal. Gusto kong magsuot ng damit pangkasal. Gusto ko, ikaw, at si Lolo, ay magkasama habang buhay. Sige, kahit may sakit ka, makakapag-iyak at makakapag-drama ka pa rin. Dapat ba kitang purihin? O pag-alitan? Tigilan mo yan. May paraan ako para mailigtas ka. Ano? Ito ay isa pang uri ng go. Kailangan itong gamitin ang dugo ng dalawang nagmamahalan bilang catalysta. Inumin mo ito. Tayong dalawa ay magbabahagi ng buhay at kamatayan. Ang lason mo ay mawawala rin. Ngunit ang kapalit ay tayong dalawa ay magiging nakatali magpakailanman. Sa isa't isa, ganap na tapat. Wenrenzu Oleng. Sumalungat ka sa langit, baka mabuhay ka pa. Sumalungat ka sa akin, walang pag-asa. Kung, pagkatapos inumin ito, magtataksil ka sa akin, kahit na tayo magbahagi ng buhay at kamatayan, ako pa rin ang papatay sa'yo. Romjao, huwag mo siyang masyadong paluin. Hayaan mo siyang uminom ng mag-isa. Lolo, napaka-attached mo na sa bagong manugang mo. Nakalimutan mo na ang sarili mong apo. Nasa ospital pa rin ako. Pasyente pa ako. Simula ng palihim na mamuno ang bagong pinuno nila, ang pamilya Qin ay nakatuon sa pag-optimize ng istruktura nito at aktibong nakikipagtulungan sa Jiuyao. Ayon sa pinakabagong asset, matagumpay na umangat sa tuktok ang pamilya Qin, namumuno sa 5 dakilang pamilya. Kung hindi dahil sa akin, paano kaya ang pamilya Wenren ay naunahan ng biglaan? Hambog. Ang mundo ng negosyo ay ganoon. Pagkatapos ng isang eksena, may susunod na agad. Paano kaya ang sitwasyon ay mananatiling pareho? Anong kinalaman yan sa'yo? Yehey! Pero, kapag nailabas na yan, saan natin ilalagay yan? Kahit na pumayag ako sa mabilisang kasal, lahat ng tamang tradisyon sa kasal ay hindi pwedeng pag-usapan. Pinagawa ko na sa designer ang mga singsing. Oh, sige na. Lalala, hindi kita naririnig. Mga kalokohang luma na. Wala akong pakialam sa mga yan. Gusto kong maglibot sa mundo, habang kaya ko pa. At magpakasal sa ibang bansa, isang kasal na biyahe. Makinig ka. Magkakaroon tayo ng tamang seremonya ng kasal. At maglilibot din tayo sa mundo. Pero sa ngayon, Tara na sa taas. Ilagay mo na ang marriage certificate. Opo. Ito ang selyo ng pamilyang Wenren. Linga. Nawala ng magulang noong bata pa siya. Ang bata ay pinalaki sa tabi ko. Bagaman, medyo pasaway siya minsan. Mabuti naman ang kanyang puso. Mula ngayon, ang aking asawa si Linga. Meron man o wala, ang selyong ito, mahal ko siya magpakailanman. At ipagtatanggol siya habang buhay. Kunin mo, Romjao. Noon, ako, ang matanda, ay nanumpa sa Haring Espada ng Langit. Na sino mang makakapagligtas kay Linga, ay gagawing pinuno ng clan Wenren. Kung ganoon, ipagkakatiwala ko ang selyong ito, kay Linga, magsisilbi itong patunay, na ang aking clan Qin, at ang clan Wenren ay magkakampi magpakailanman. Clan Qin. Baka naman, ikaw ang bagong pinuno ng clan Qin.
Ang matandang Chin ay nauna sa akin. Sa kabutihang palad, hindi rin naman masyadong malala ang lagay ng pamilya namin. May tagapagmana kami ng Haring Libong Espada. Bilang manugang. HMM. Ano ito? Bakit? Nasa kwarto ko. Ibinigay ko sa'yo. Bakit mo ito ibinigay sa akin? May espesyal ba ito? Hindi ba sa tingin mo, kamukha mo ito? Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang kamukha ko ang isang florera? Lalo na ngayon. Rong Zhao. Wala pang 2 linggo mula nang ako'y ma-discharge sa ospital. At ngayon pa lang, inaabuso mo na ang pasyente. Pananakit sa sariling asawa, isasakdal kita. Magpahinga muna tayo ng 10 minuto. Muli. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Isa akong manggagamot. Matapos mong inumin ang gamot na iyon, tadhana mo nang ibahagi ang ating kapalaran. Ito ay isa pang uri ng go, nangangailangan ito, ng dugo ng 2 nagmamahalan bilang catalysta. Inumin mo ito, tayong 2, ay magiging magkasama sa buhay at kamatayan. At ang lason mo ay, mapipilitang mawala, ngunit ang kapalit ay ang ating 2, sa habang buhay, ay magkakabigkis ang ating mga kaluluwa. Sa isa't isa, dapat tayong maging tapat. Wenrenzu Oleng. Labanan mo ang tadhana, at may pag-asa pa. Labanan mo ako, at walang pag-asa. Kung iinom ka ng pil na ito, at magtataksil sa akin, kahit na magkasama tayo sa buhay at kamatayan, ako pa rin ang papatay sa'yo. Ang iyong pangangatawan ay napakahina talaga. Ang aking espiritual na enerhiya ay isang pabigat lamang sa iyo, para itong sirang palayok. Gaano man karaming tubig ang ibuhos mo dito, hindi nito kayang pigilan. HMP. Sige na nga. Gets ko na. May sasabihin ako sa iyo. Hindi ako nag-eehersisyo dati. Napakarami kong ginawa para sa iyo. Dapat mo akong bawiin mamaya. Sige, sige, sige. Ayon sa gusto mo, mahal kong asawa, mamayang gabi, talagang babawi ako sa'yo. Ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay masahihin kita mamayang gabi. Ikaw. Sige, deal. Po, ayos lang. Pwede ka nang umalis. Maghihintay ako kay Chinwen. Sige po. Sir, ano po ang kailangan nyo? Ang tindahan namin ang may pinakakumpletong seguridad. Ano bang sinasabi mo? Gusto kong magpasangla. Mabuti naman po, sir. Ito na po ba ang lahat ng mga bagay na gustong isangla? Elenan. Buwisit, ganap nang nawalan ng kapangyarihan ang pamilya Rong. Malapit nang ideklara ang pagkalugi. Kailangan kong magmadali at ipagbili ang mga mahahalagang bagay bago pa dumating ang mga taga-singil, tapos taka sa ibang bansa. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung sino ang makakahuli sa akin. Yung matandang bruha na si Lifilan, nagmakaawa pang isama ko siya. Hindi naman siya tunay na ina ko. Bakit ko siya pananagutan? Kung may problema ka, hanapin mo si Rong Zhao. Rong Zhao. Ito. Hindi ba ito kay Tia Lee? Hindi mo ito ninakaw, di ba? Walang utang na loob. Bagsak na ang pamilya Rong. Gusto mo nang umalis. Kung hindi ka mag-iingat sa sarili mo, kahit ang langit at lupa ay isusumpa ka.
Anong karapatan mo para husgahan ako? Dahil sa inyo ako napunta sa ganitong kalagayan. Dahil sa inyo. Ang bagal mo. Bilisan mo. Sir, lahat ng mga gamit mo ay peke. Impossible. Hindi pwedeng mangyari yan. Binili lahat ito ni Rong Chengzi. Paano naging peke? Ang galing ng Chengxing Bank ay walang kapantay sa buong bansa. Isang tingin lang, alam na namin kung tunay o fake. Ito ay isang tambak lang ng basura. Kahit libre, ayaw namin. Para kay Rong Chengji, Pons lang ang asawa at anak niya, mabait siya sa mga nakakatulong sa kanya, at itinatapon, kapag wala ng silbi. Lahat ng peking pagmamahal at pag-aalaga, ay mabubuwag din balang araw. Hindi pwedeng peke. Sinasabi mo bang kapag hinawakan mo, nagiging peke? Wenren Zuling. Huwag mong isipin na hindi kita papaluin. Ikaw, hinampas mo ko. At hinawakan mo pa ang asawa ko. Ang kapal ng mukha mo. Dumating na ang ipinasadya mong singsing. Isa itong maalamat na, Alexandrita. Ang bato na ganito kalaki ay walang katumbas na halaga sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Rong Zhao. Saan mo nakuha ang pera para sa singsing na brilyante? Naiintindihan ko na ngayon. Ikaw siguro yon, ninakaw mo sa pamilya natin. Ipinambili mo ng singsing na yan ang maruming perang yon. Tumahimik ka. Hindi mo dapat dinudusta ang amo namin. Amo? Ikaw ba ang kumuha sa Rong Group? Ikaw ba ang nagtaboy sa amin mula sa pamilyang Rong? Sinira mo ang pamilyang Rong. Hanapin mo ang sanhi sa bunga. Kayong dalawa ang may kagagawa nito. Iniisip ko. Kapag dumating na ang singsing, babawiin ko ang hindi ko na-i-propose. Hindi ko inakala na maabala tayo ng mga bisitang di inimbita. Qin Wen, ilabas mo siya. Teka, Ling-er, alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin. ako, gusto ko yung mga laro na sampal-sampal sa mukha. Ang maproposehan, sa mismong harap ng talunan, ay napakasarap sa pakiramdam. Bilisin mo, isuot mo na sa akin ang singsing. Ikaw, ay talagang isang maliit na demonyo. Umalis ka. Mula ngayon, pinagbabawalan ka ng tumapak muli sa kabisera. Sino ka ba talaga? Una, ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Rong. Tapos, ikaw ang tagapagmana ni Chen Zhaishou. At ngayon, ikaw na ang pinuno ng pamilyang Qin. Hindi na ito, lobo na nakabalabal ng tupa, kundi lobo na lumalamon ng elepante. Kahit sino pa ako. Ikaw pa rin ang magiging asawa ko.